Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Lalaki nasagasaan ng truck. Insidente sa pool sa CCTV. 79 anyos na lalaki patay matapos na pagsasaksakin ng sariling anak. Love scam at pakikipag-eyeball ibinabala ng PNP sa nalalapit na Valentine's Day. At iba't ibang grupo at individual nagbayanihan sa pagdodonate ng dugo sa GMA Regional TV Bloodletting Day. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa Road Rehabilitation Project sa Dagupan City. Pagpapataas ng kalsada sa bahagi ng A.B. Fernandez East sa Dagupan City, ipagpapatuloy na ng DPWH. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Sinimulan ng bakbaki ng bahagi ng kalsada na ito sa A.B. Fernandez East sa Dagupan City. Ipagpapatuloy na kasi ng DPWH ang drainage construction at road elevation project sa lugar. Karugtong ito ng naunang road elevation project ng DPWH. Kaugnay nito, naghahanda ng Public Order and Safety Office sa ipatutupad na traffic scheme sa lugar. Gagawin yung isang lane, pwede naman mag-stop and go tayo or magdadalawang linya. Oo. Sakaling ipatupad ng stop and go policy, asahan na raw ang traffic build-up sa lugar. Kaya siguradong apektado raw ang kita, lalo na ang mga jeepney driver na dumadaan sa A.B. Fernandez East. Doon din kami dadaan. Oo, matraffic talaga. Kamusta yun para sa inyo, sir? Wala, mahina. Ngayon pa lang, mahina na, ma'am. Naunawaan naman na raw ng ilang pasahero ang posibleng idulot ng road elevation project. Okay lang, magano lang, babalik din sa dati yan. Ayon sa POSO, magdadagdag ng traffic enforcer sa lugar para magmando sa trapiko. Panawagan naman ng POSO sa mga motorista na i-monitor ang kanilang social media page para sa mga abiso kaugnay sa traffic scheme sa syudad. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa Olongapo City, nasagasaan ng truck ang isang lalaki. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok CJ Turida. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng trailer truck sa highway na bahagi ng barangay Old Cabalan, Olongapo City noong Miyerkules. Sa CCTV footage na narecover ng Olongapo City Traffic Management and Public Safety at PNP TEU, makikita na nakuha ng truck ang linya ng motorsiklo. Imbes na huminto, nagpatuloy sa pagpapatakbo ang driver ng truck. Nagsasagawa na ng backtracking ang PNP para matukoy kung sino ang driver o may-ari ng truck. Sa video na ito nakuha ni Arnel Ballesteros, makikita ang lalaking ito na humandusay sa kalsada, duguan at wala ng malay. Makikita ang isa pang lalaki na humandusay rin, may malay at nakagagalaw pa. Sila ang dalawang rider ng motorsiklo na nagsalpukan sa kalsadang bahagi ng Barangay Balingao, Santa Barbara, Pangasinan. Nasawi sa aksidente si Mark Revotok, 25 anyos, na residente ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Magdadala sana ang biktima ng gatas para sa kanyang 2 taong gulang na anak na nasa San Carlos City nang mangyari ang aksidente. Labis ang paghihinagpis ng kinakasama ng biktima. Kung sino ka man, nang dahil sa iyo nawala ng amo yung anak ko, parati hinahanap ng anak ko yung papa niya. Gayunman, nakalaya na ang nakabanggang rider matapos mauwi sa areglo ang insidente. Wala kaming pambili ng kabaong, wala kaming kapira-pira, kaya nakipag-ariglo na ako. Nagsalpukan din ang 2 motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan. Nasawi sa aksidente ang isa sa mga rider. Napunta raw ito sa linya ng nakasalpukan na motorsiklo. Base sa investigasyon ng pulisya, nasa impluwensya ng alak ang biktima nang mangyari ang aksidente. Wala rin siyang suot na helmet ayon sa PNP. Payo ng autoridad, laging mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Lahat ng pagsunod sa ating mga alituntunin sa mga batas kalsada is sundan natin. Speed limit, yung ating mga traffic signages. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumapos sa buhay ng 59 anyos na si Pedro Mateo matapos sa pagsasaksakin ng sariling anak sa barangay Tabukbuk, Marcos, Ilocos Norte.
nitong Miyerkules, February 5. Sa investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa pananaksak. Agad namang naaresto ang sospek na si Joel Mateo, 44 anyos. Na-recover din ng pulisya ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ayon sa panganay na anak ng biktima, desidido silang sampahan ng kaukulang kaso ang kanilang kapatid na sospek. Nagsisisi raw ang sospek sa nagawang krimen, pero ayon sa mga kapatid, kakasuhan nila ito dahil sa pagpatay sa kanilang ama. Maayos naman daw ang pagsasama ng mag-ama pero may pagtatalo kung nakainom ang sospek. Beep, beep, beep sa mga motorista, good news! Dahil may inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng may rollback na 20 hanggang 50 centavos sa kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw o magkabawas ng hanggang sa 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. May nakikita ring bawas presyo na 10 hanggang 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Posible pa yang magbago batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Mass for Peace at Unity Walk para sa 2025 midterm elections isinagawa ng Pangasinan PPO at iba't ibang grupo. Silipin sa report. Isinagawa ngayong araw ang simultaneous Mass for Peace, Unity Walk, Solidarity Pact and Peace Covenant Signing and Candidates Forum para sa 2025 national and local elections sa Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan. 9 na kandidato ang dumalo sa aktibidad. Paliwanag ng COMELEC, maaaring dumalo ang ilang kandidato sa kaparehong aktibidad sa kanilang mga bayan. Nagpaalala naman ng COMELEC sa mga kandidato para sa responsabling pagkakabit ng campaign materials. Pwedeng wala pa silang nababiolate na election laws, but baka may nababiolate na batas na ini-implement naman ng ibang government agency like DENR na bawal nga anytime, kahit hindi election, bawal magsabit sa mga puno. Ganon din sa mga infras or facilities na under the management of the DPWH. Ang pagkaalam ko, bawal ding dikitan ng mga campaign materials. Samantala, umabot na sa 20 ang bilang ng loose firearms sa Pangasinan ang nakumpiska mula sa iba't ibang operasyon simula nang ipatupad ang simultaneous COMELEC checkpoint noong January 12. Karamihan dito is yung true police response. Na ibig sabihin, merong nagkaroon ng halimbawa, problema, bangayan, trouble, then tumawag sa kapulisan. Pag-respond din ng kapulisan natin, naaktuhan, may mga baril. So, inaresto, kinasuhan natin ng violation against doon sa Republic Act 10591, yung illegal possession of firearms. At the same time, doon sa violation doon sa COMELEC gun ban. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. God save the Philippines! Ito ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference kaninang umaga matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Aminado si Duterte na hindi pa raw niya nababasa ang articles of impeachment, subalit nabasa na raw ito ng kanyang mga abogado. Mariindig itinanggi ng Pangulo ang hinggil sa umano'y assassination threat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala ng tanungin kung gaano kalala ang sitwasyon sa Pilipinas, sinabi ng Vice Presidente na napag-iiwanan na tayo ng ibang mga bansa. Malala na raw ang sitwasyon ng Pilipinas dahil sa mga kaguluhan sa Mindanao noon at muli umanong nagbabadya ang gulo sa Mindanao ngayon. Gayon din ang mababang sweldo ng mga manggagawa. Nasa 2.7 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Magalang, Pampanga. Tutukan sa report. Tawagin mo na, doon lang sila, malapit. Isa-isang inilabas ng pulis na nagpanggap na buyer ang mga pakete ng shabu na nasa sling bag ng sospek na natimbog sa barangay San Jose, Magalang, Pampanga.
Nakumpiska sa sospek ang nasa humigit kumulang 410 grams ng illegal na droga na may estimated market value na mahigit 2.7 million pesos. Nangyari ang buy-bust operation bandang 11:45 PM noong Martes, February 4. Wala pang pahayag ang sospek na si alias Ben, 30 anyos at residente ng Angono, Rizal. Sinalakay ng mga kawani ng PDEA Region 3 ang isang drug den sa Mabalacat City kagabi, February 6. Huli sa operasyon ng 5 sospek kabilang ang target sa operasyon at drug den operator na kinilalang si alias Rolly. Nasamsam sa mga sospek ang 4 na sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, isang cellphone at isang motorsiklo. Dinala ang mga nahuling sospek sa PDEA Region 3 Jail Facility at nahaharap sa kaukulang kaso. Wala pa silang pahayag. Glam Kalikdan, Dizon, One North Central Luzon. Kinumpirma ni Governor Matthew Marcos Manotoc na may nangyaring engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at umano'y grupo ng New People's Army alas 9 ng umaga kahapon sa Nueva Era, Ilocos Norte. Inihayag ito ni Manotoc kagabi sa kanyang social media account matapos makausap ang OCD at Philippine Army. Ayon sa gobernador, walang dapat ikabahala ang publiko dahil minor insurgency encounter lamang daw ang nangyari. Bumaba umano ang grupo ng mga rebelde mula sa Abra para kumuha ng food supply sa bayan ng Nueva Era. Walang nabanggit kung may nasugatan sa nasabing engkwentro. Love scam at pakikipag-eyeball ibinabala ng PNP sa nalalapit na Valentine's Day. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Ngayong nalalapit ang Valentine's Day, nagbabala ang pulisya sa publiko kaugnay sa mga modus ng ilang masasamang loob upang makapambiktima lalo na sa mga kababaihan. Isa na rito ang love scam kung saan gumagamit ang mga salarin ng social media upang makapambiktima. Magpapakilala sa iyo through na isang babae o isang lalaki kung ano ka. At paiibigin ka with the use of several pictures na naka-pre-arrange. Ang masama rito, may magpapanggap pang magpapadala ng package pero may babayaran muna bago i-release ang box. Nagbabala rin ang otoridad tungkol sa pakikipag-eyeball, lalo na sa mga nakilala lang sa social media. Before tayo makikipag-date is siguro din natin yung tao na kilala natin, na-meet na natin mismo. Ang 21 anyos na si Krisha, maingat daw sa mga nagpapadala ng mensahe sa kanya sa social media. Personally, hindi po kasi ako nagre-reply sa mga tao na hindi ko kakilala ng personal. Ayoko lang po makipag-usap sa mga taong hindi ko po kakilala na, ng personal. Aminado rin ang fourth-year college student na si Krisha na may mga nag-aya na rin sa kanya na magkita pero hindi raw niya basta-basta ini-entertain ang mga ito. Meron po, pero kakilala ko kasi siya. Pero hindi po ako nakipagkita kasi ayoko po talaga pag kasi hindi pa kami masyadong matagal magkausap kaya hindi muna ako pumayag. Pag-aamin din ni Krisha, certified NBSB siya o no boyfriend since birth kaya i-enjoy na lang daw ang kanyang Valentine's Day kasama ang mga kaibigan at pamilya. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, isang linggo bago ang Valentine's Day, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dagupan City. Ang latest sa presyo ng bulaklak ating alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tiniyak ng mga flower producers sa probinsya ng Benguet na sapat ang supply ng bulaklak hanggang sa mga susunod na araw. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng bulaklak sa mga flower shop sa Dagupan City isang linggo bago ang Valentine's Day. 5 piso hanggang 10 piso per bundle ang itinaas sa presyo ngayong araw, February 7. Pero kumpara noong 2024, masasabi naman daw na mas mababa pa rin ang presyo ngayong taon. Nasa 50 pesos per piece ang long-stemmed rose, habang nasa 40 pesos naman ang per piece ng sunflower. Nasa 150 pesos ang per bundle ng rhodos at aster, habang nasa 40 pesos naman ang per bundle ng astromeria. Marami na rin na mga orders, mga dried flowers, fresh flowers, gano'n. Nagsimula na rin tumaas sa mga pre-order o advance order ng mga bulaklak. Kahit may kamahalan ng bulaklak, bibili pa rin si Kevin ng bulaklak sa Valentine's Day para sa kanyang asawa.
Siyempre po ma'am, araw-araw ko po kasi siyang nakikitang fresh ma'am. Kahit maraming problema, siyempre fresh flower pa rin po ma'am. Ang ilang flower shop sa Dagupan City magpapatupad ng cut-off sa pre-order sa February 10. Bukod sa fresh flowers, patok din ngayon ang iba't ibang klase ng flower bouquet na affordable at long-lasting pa. Gaya ng bouquet na ito na gawa sa crochet. Ang isa naman na ito ay gawa sa satin fabric. Mamamangha rin sa ganda ng wood flower bouquet. At gawa naman sa fossilized flower ang bouquet na ito. Kasi ma'am, pag ganitong yung mga satin kasi, ito yung mga pangmatagalan ng mga flowers. Hindi nasisira, hindi nabubulok. Naglalaro sa 250 pesos hanggang 1,500 pesos ang kakaibang mga bouquet of flower na ito. Chris, ilang araw bago ang Valentine's Day ay 24 oras ng bukas ang mga flower shop sa lungsod ng Dagupan. Kasabay niyan ay asahan na rin daw ang bahagya pang pagtaas sa presyo ng mga bulaklak. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho o unemployed noong huling buwan ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.63 million ang mga walang trabaho nitong Disyembre o katumbas ng 3.1% ng labor force ng bansa. Bahagyang nabawasan kumpara sa 1.66 million na unemployed noong November 2024. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Disyembre ay sa mga sektor ng agrikultura, construction at security. 5.48 million naman ang mga underemployed nitong Disyembre. Sila ang mga mayroong trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang anilay steady o halos walang pagbabago sa unemployment rate ay indikasyon na gumaganda raw ang kalidad ng trabaho ng mga Pinoy. Iba't ibang grupo at individual nagbayanihan sa pagdodonate ng dugo sa GMA Regional TV Bloodletting Day. Tunghayan sa report. Namayani ang bayanihan ng iba't ibang grupo at individual sa buong bansa. Sama-sama silang nagdonate ng dugo sa GMA Regional TV Bloodletting Day na isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Sa Luzon, ginanap ito sa San Carlos City, Pangasinan. Ang aktibidad ay bahagi ng programa ng GMA Regional TV katuwang ang Philippine Red Cross na naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pagdodonate ng dugo at makapagbigay ng sapat na supply ng dugo. Para nang sa ganun, ma-maintain natin yung enough na supply ng dugo sa ating blood bank sa anong mang panahon kasi hindi natin alam kung kailan mangangailangan ng dugo. Ang 49 anyos na si Tatay Dante mula Malasiki, Pangasinan, dumayo pa sa San Carlos City upang makapag-donate ng dugo. Paraan daw niya ito upang makatulong sa kapwa. Ito kagandahan nito, makapag-donate ka ng dugo para sa mga ibang tao, saka isa pa maganda rin sa kalusugan mo at least napapalitan naman ng bagong ano. Magaan naman daw ang pakiramdam ng 50 anyos na jail officer na si Noni Bautista matapos niyang mag-donate ng dugo. Maganda po yung pakiramdam sa katawan at saka yung daloy ng dugo po natin ay tuloy-tuloy sa ating katawan. Tsaka nakakatulong po tayo sa bawat nangangailangan po ng dugo. As of 3 p.m. ngayong araw, umabot na sa 51 blood bags ang nalikom ng GMA Regional TV Dagupan. 82 registrants naman ang naitala. Ang Bloodletting Day ay taunang isinasagawa ng GMA Regional TV na isang patunay ng bayanihan at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtulong sa kapwa. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala mga kapuso, as of 5 p.m. nasa 87 blood bags na ang ating nalikom at pero na pong 103 registrants. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo pero maulan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Shearline ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Amihan naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon.
Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansang ulanin ang Apayao, Cagayan, Babuyan, Batanes, Isabela, Cordillera, Aurora at Ilocos provinces. May malalakas sa ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng pagguho ng lupa. May mga pag-uulan din sa iba pang bahagi ng bansa. OFW na naging kritikal ang kondisyon sa Dubai dahil sa sakit, nakauwi na sa kanyang pamilya sa Mangaldan, Pangasinan. Naritong report. Disyembre noong nakarang taon nang ilabas ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang balita tungkol sa Pangasinenseng OFW na naging kritikal ang kondisyon sa Dumay dahil sa sakit. Ganito ang sitwasyon noon ng 26 anyos na si Junaliza Gabinete nang madala sa ospital dahil sa severe abdominal pain. Matapos ang mahigit isang buwan, heto na siya ngayon at nakauwi na rin sa kanyang pamilya sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan nito lang nakarang buwan. Kahit papaano, nakakangiti na at pilit na nagpapakatatag sa kanyang sitwasyon. Hindi raw niya makalimutan ang nangyari sa kanya sa Dubai, kung saan siya nabilipit sa sakit bago niya dalhin ang sarili sa ospital. Sabi ko, wala na nakikita ko na yung kuko ko, violet na lahat. Tapos nagsusuka na ako ng green. So hindi ko na talaga kaya nun. So nag-decide na ako, tatawag na ako ng ambulansya. Sumailalim sa operasyon dahil sa small bowel ischemia na isang kondisyon kung saan kulang ang dumadaloy na dugo papunta sa small intestine. Na nga po nagpirma ng waiver ko sa na kailangan ako operahan that time. Kahit di ko na kaya. Naramdaman ko pa yun yung pag-insert nila ng NGT, tapos paglagay ng catheter bago nila ko operahan. Bagamat kailangan pa raw ng ilang taon bago tuluyang manumbalik ang kanyang kondisyon, ipinagpapasalamat na lang daw ni Junaliza ang bagong buhay na bigay sa kanya ng Panginoon. Taos puso rin ang pasasalamat ng pamilya Gabinete na ligtas at buhay na nakauwi ang kanilang kaanak. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa mga taong tumulong at sumuporta sa aking anak. Lalong-lalo kay Sir C.G. Torida at sa LGU kay Ermi Quizon. Nagpasalamat din ang pamilya sa OWA at sa lahat ng tumulong sa anak sa kanyang pagkikibaka sa Dubai. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mas pinaigting ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office ang paggalugad nila sa mga drainage canal at iba pang maaring pasukan ng mga kawatan matapos ang tangkang pagnanakaw sa isang pawn shop sa bayan ng Bambang. Tinawag nila itong Project Scuba. Ayon sa Nueva Vizcaya PPO, wala silang natagpo ang kagamitan na posibleng ginamit sa tunneling ng mga kawatan maliban sa naunang naiulat na tangkang pagnanakaw. Mabuti na lang daw at napansin ng kalapit-bahay ang ginagawang pagbabakbak sa flooring ng pawn shop at namukaan din ang isa sa lookout sa labas ng establisimento na siya ring sospek sa panloloob naman sa isang bangko sa Santiago City. Kinasuhan na ang isa sa mga sospek habang patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sospek. Dayo lamang sa lugar ang mga sospek na kasapi umano ng termite gang na nag-ooperate sa Region 2. Overall champion ang Team Philippines sa 2025 IWWF Asia and Oceania Cable Wakeboard and Wakeskate Championship sa Pampanga. Mula sa age bracket na over 40 hanggang sa under 14, wagi ang mga Pinoy. Panalo ng halos 20 medalya ang Pilipinas. Kabilang dyan ang 5 gold, 7 silver at 6 na bronze. Ginanap yan nitong January 24 hanggang 26 sa Angeles City. Good job, Team Philippines! $1 million. Para makapayad sa utang. 1 million? Siyempre, kwartalata na yun. Kailangan ng pera. Love life. Ay siyempre, andun yung love mo eh. Yung 1 million, hindi mo maaano yung 1 million. Ay, love life kasi love na love nila ako. Sinong may love sa'yo? Ayun o.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.